Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli upang magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po ay magkomentuhan at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po ay mag-umpisa na. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ito pong plus report ng Vice President ay nagsumiti na raw po nagsubmit na po ng reply versus ng impeachment complaint po sa kanya sa House Justice Committee. Nag-submit na po siya, nag-reply na po siya ayon po dito sa plus report. At syempre po, komentuhan din po natin ito pong mga congressman, lalong-lalo po yung grupo po ng NUP, yung National Unity Party, ay ayon po sa kanila, ay hindi raw po sila pipirma ng impeachment o sinasabing hindi nila sasang-ayunan ng impeachment ng Vice President kung hindi po matitibay ang ebidensya ng ginagawa po ng House Justice Committee. Mga kababayan, unahin muna po natin yung plus report at saka natin sundan yung pahayag po ng mga congressman diyan po sa House of Crocs, mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang plus report at pakinggan po natin. Sports! Tanggap po muna tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Sinumite na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang consolidated answer ad cautelam sa House Committee on Justice ngayong hapon. Kinumpirma yan mismo ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ayon sa kanya ay natanggap ang mga dokumento kaninang alas 4:30 ng hapon. Sa ngayon, Tony, ay hinihintay natin mismo yung kopya ng answer ad cautelam. Tony? Alright, sige. Abangan natin ang mga dagdag pandetalye dyan sa flash report. Maraming salamat, Pamela! Yan po mga tambay, nagsumiti na po ang kampo ni Vice President dyan po sa House of Representatives sa kanya pong impeachment, mga kababayan. At syempre po, hindi naman po kailangan na pumunta pa dyan ang Vice President para po sila mismo ang maghatid. Hindi po ba? Dahil alam naman po ng Vice President ang tunay na layunin at pakay ng mga buhaya na yan. Di umano. At ito po, sundan po natin, ito pong mga congressman na, nakakaisip na po. Alam niyo po yung nakakaisip ka na tataob na bangka mo. Hindi po ba? Yung tataob na yung bangka mag-iisip ka na. Hindi po ba? Tapos yung grupo mo, yung dating grupo mo na sinamahan at nakinabang ka na yata, nakinabang na kayo, syempre po, tataob ang bangka. At malapit na po't maiksi na ang panahon. Hindi po ba? Ganyan po ang sakit ng mga politiko. Lalong-lalo po yung walang mga paninindigan, walang prinsipyo, at sakim sa kapangyarihan, at sakim sa pera ng taong bayan. Ang sakit po niyan, balimbing. Napakadali pong bumalimbing ng mga hayop na yan. Pero sana naman po, pag naupo po ang ating Vice President Sara Duterte bilang Presidente, kahit po itong lahat po ng mga congressman, kahit kaalyado, ay dapat silipin ang kanilang mga libro. Hindi po ba? Walang exempted. Sana po. Lalo-lalo po itong mga balimbing. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. The National Unity Party says its decisions on the impeachment of Vice President Sara Duterte will be based on solid evidence. Isaiah Mirafuentes from Abante is reporting to us live from the House of Representatives. Isaiah, ano na ang latest dyan sa Kamara? Yes, Maino, habang palapit ang impeachment proceedings laban kay VP Sara, nanindigan ng National Unity Party na matibay na ebidensya ang kanilang basihan para sa magiging boto nila sa impeachment case ni VP Sara. Nanawagan ang partidong NUP sa Kamara na dapat pagtibayin ang mga ebidensya kaugnay sa impeachment case ni VP Sara. Ayon kay NUP Chairman Ronaldo Puno, hindi nila susuportahan ang impeachment kung malabnaw ito. Sa presko ng NUP, inisa-isa ni Congressman Puno mga reklamo na laman ng articles of impeachment. Una, ang grave threats, ang anomalya sa paggamit ng confidential funds at ang mga pahayag ni Ramil Madriaga. Ano'y Puno, hindi maituturing na grave threats ang sinabi noon ay ikalawang Pangulo dahil sinabi ni VP Sara ay ipapapatay niya ang ilang mga opisyal kung siya ang unang papatayin. Naniniwala rin si Puno na nasagot lahat ng ikalawang Pangulo ang issue patungkol sa confidential funds. Hindi rin anya kapanipaniwala ang pahayag ni Ramil Madriaga
dahil sa kasalukuyan itong nakakulong na maaaring may kumukontrol sa kanya dahil madaling makontrol ang sino mang nasa kulungan. Noong panahon ng committee hearing kaugnay sa pagiging sufficient and substance ng impeachment complaints ni VP Sara, marami sa mga miyembro ng NUP ang bumoto at pumabor dito. Pero ayon sa NUP, patuloy lang silang papabor dito kung matibay ang mga ebidensyang ilalabas sa gaganaping mga pagdinig. Mike. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat mula sa Batas. Yan po mga kababayan. Yan po ang pahayag po ng grupo. Ito pong partido ng Unity Party, mga kababayan. Ng NUP. Ang kanila pong National Unity Party. Di po ba? Nakikita nyo po. Matagal na po naman yan. Umpisa pa lang, wala naman talagang matitibay na ebidensya, puro gawa-gawa. Umpisa pa lang. Hindi po ba? Puro pamumulitika, pagpapabagsak sa mga Duterte. Meron po bang matibay na ebidensya? Mismo yung confidential fund niya, wala naman siyang problema sa COA. Hindi po ba? Maayos niyang nagampanan, naayos niyang nagastos ang confidential fund niya. At ganun din po sa DepEd. Ginagawan po siya ng butas, issue ng korupsyon. Pero wala naman matibay na ebidensya, puro gawa-gawa lang. Kaya po itong mga ginagawa po nila, dahil po ito'y ugat. Ano po ugat nito? Ugat ng korupsyon nila. Ugat ng korupsyon nila. Kaya po kailangan lang pabagsakin ang pinakamalakas na politiko sa 2028 na sigurado na magiging presidente ng bansa. At syempre, hindi naman po mga bobo tanga yan, yung mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Hindi po bobo tanga yan. Alam po nila na sila po'y mapapahamak. Alam po nila na sila'y mapapahamak pag naging presidente si VP Sara. Real talk. Alam po nila yan. Katapusan po nila yan. Kaya ito po mga congressman na nakakaamoy na hindi nila at hirap na hirap nilang pabagsakin dahil nga walang matitibay na ebidensya at gawa-gawa lang ito di umano. Tingnan nyo po, nagsasalita na sila ngayon. Lalong-lalo po nung lumabas po ang mga soldiers at mga ex-marine natin. Nakita nyo po kung paano po sila biglang nagsasalita ng ganito, na naghahanap na ng matitibay na ebidensya. Dati po, hindi naghahanap ng matitibay na ebidensya yan. Dire-diretso lang po. Bumoto nga sila nung unang impeachment Hindi po ba? Nung unang impeachment, bumoto sila. Na wala naman po silang hinanap na matitibay na ebidensya. Bumoto po sila. Hindi po ba? 200 plus po yan. Kasama po itong grupo ng NUP na bumoto po sa unang impeachment ng Vice President na ibinasura po ng Korte Suprema. Hindi po ba? Bakit nun? Bakit nun bumoto kayo? Ganito rin naman yung impeachment. Wala naman na bago. Dinagdag lang nila si Madriaga na nakakulong. May kaso pa, binubuno. Binubuno niya. Bubunuin niya ang kaso niya na kidnap for ransom. Di po ba? Walang piyansa. Convicted na siya. Nakakulong na. Hindi po ba? Ngayon, saka kayo nagsasalita itong mga congressman sa pangunguna ni Puno na kailangan maglatag muna ng matitibay na ebidensya bago kayo sumang-ayon, bago kayo pumirma ng impeachment ng Vice President. Ibang klase kayo. Napaghahalata kayo. Bakit? Lumabas lang ang mga ex-marine, ang mga soldiers, biglang nabago na ang pananaw ninyo. Nung wala pang mga ex-marine at soldiers na magpapatotoo na napakaraming nadeliveran ng bulto-bulto, male-maleta, nakabag, naka-envelope na pera ng taong bayan na pinamumudmod sa inyo, di umano, ay makakapal pa ang mga pagmumukha nyo na kailangan i-impeach ng Vice President. Matibay ang ebidensya ng Vice President. Nung wala pa ang mga ex-marine, mga soldiers natin na lumabas at nagpapatotoo
na ginagamit ang pera ng taong bayan. Korupsyon, ginagamit kasama sa impeachment at pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte na pati ang ICC na kinabang sa mali-malitang pera na pinagnanakaw ninyo di umano. Nabuko na lumabas na po kasi lahat. Lumabas na kasi ang baho nila. Politika, korupsyon. Kaya ito po mga tao na ito, napakahirap din po pagkatiwalaan ito. Real talk. Dahil sanay na sanay po, bumalimbing. Pagkaalam nila natataob na ang bangka kung saan sila'y nakinabang ng mali-maleta at suhol at korupsyon, mga allocable, mga insertion, kaya na po nilang iwanan ito. At ngayon kakapit na naman parang linta at parang mga unyango at sasabihin sila'y matitino. Matitino ba? Sa dami na nang nanakaw ng mga walang yang ito, ngayon pa ba titino ang mga hayop na yan? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po ang Vice President, kaya silang harapin. Kaya silang sagutin. Kaya silang harapin, harap-harapan na walang takot at may paninindigan ng Vice President. Hindi po nila kayang tinagin. Sila ang matitinag at sila ang malilintikan pag naging presidente ang Vice President. Real talk, mga kababayan. Kaya yung ginagawa ng mga congressman na ito, dire-diretso lang, 'di ba? Yung ginagawa nilang pagpapabagsak sa Vice President, may araw din po ang mga hayop na 'yan. May araw din po 'yan. At yung araw nila ay mabilis nang nawawala, mga kababayan, at patungo na po sa paghihigante ng taong bayan. Patuloy na at malapit na ang paniningil ng taong bayan sa mga tao na ito na akala mong kay lilinis. Lahat ng ginawa po nila anomalya, pagnanakaw sa taong bayan, ay ipinupukol nilang pilit sa mga Duterte, sa dating Pangulo at sa ating Vice President Sara Duterte, na sila naman talaga ang mga magnanakaw at salot di umano sa ating bayan. Hindi po ba? Kaya tingnan na lang po natin, mga kababayan, at baka akala po nitong mga congressman na ito, kahit po sila ngayon ay bumabaliktad na di umano at plano na kumalas diyan po sa majority ng kanila pong matagal na hinawakan, mag-aapat na taon na. Hindi po ba? Ay sana, mga kababayan. Pero hindi pa naman po tapos Dahil ang maleta po, hindi pa naman tapos ang issue ng maleta. Hindi po ba? Baka naman nagpapataas lang ng presyo. Hindi kaya? sanay na sanay naman po ang mga karamihang politiko diyan sa ating bansa Hindi po ba? Na sanay po kung how much ang offer. Di po ba? Nasa sinasabing pera-pera lang 'yan. Hindi po ba? Kaya baka naman nagpapataas lang. Hindi kaya nagpapataas lang ng offer na maleta, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang ating Vice President ay hindi na po nagpunta para sagutin at mag-submit po siya ng mga dokumento diyan po sa House of Representatives. Siya po ay nagpadala na ng kanilang sagot. At syempre po ito pong grupo ng partido ng NUP, yung kay National Unity Party, ay sumagot na rin po. At talagang naghahanap na po sila ngayon ng ebidensya, matibay na ebidensya sa impeachment ng Vice President. Dahil nga naman, yung mga sinasabi impeachment, katulad po nung pagbabanta raw po sa buhay ng Pangulo, ng Speaker at ng First Lady, ay hindi daw po matibay na impeachment ito para ma-impeach ang Vice President. At hindi rin matibay ang sinasabing paggasta ng confidential fund. At lalong-lalo na yung isa pang sinasabing impeachable daw po, yung mga ipapahayag na isang taong convicted na at nakakulong. Ang dapat imbestigahan ay kung sino po ang tao na nagpapagalaw kay Madriaga.
Sino kaya ang taong nagpapagalaw kay Madriaga, naguutos kay Madriaga? Yan ang dapat imbestigahan. Sino kaya ang tao yan? Kilala kaya ni Tonyo yan? Kilala kaya ni Tonyo yung nagpapagalaw kay Madriaga? Kilala rin kaya ni Sabayan, ni Saba Queen? Kilala kaya yan nila, mga kababayan? Nagtatanong lang. Baka kasi kilala nila Saba saka ni Tonyo. Hindi kaya. Muli po mga kababayan, ingat po kayo. Ingat-ingat po tayo. At syempre po, sama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo. At syempre po ang ating mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. At syempre po, thank you po sa inyo lahat, lalo po sa nakagusto po ng inyo pong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na susubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Jem Aris ng United Arab Emirates, Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, kay Jesus Valdepena, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gayat Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chodorico Erguisa Jr., Ani Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Kingston ng Hong Kong at Beijing, Chiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, God bless po sa inyo lahat at tiis lang po tayo. Bye-bye!